Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang daga at ang pagong. Ngingisi-ngising itinaglahi ng daga ang pagong. Hoy, Pagong! Sigaw ng daga. Pagka-ikli-ikli ng mga paa mo at pagka-bagal-bagal mo lumakad. Hindi ipinahalata ng pagong na siya ay nagdamdam. Upang patunayang may pagmamalaki din naman, ay sinagot niya ang mayabang na kalaban. Aba daga, maaaring mabagal nga akong maglakad. Pero nakasisiguro akong matatalo kita sa palakasan. Baka gusto mong pabilisan tayong makakyat sa tuktok ng bundok pagsikat ng araw bukas. Tuwang-tuwa ang daga sa hamon ng pagong. Nakasisiguro siyang sa bagal ng pagong ay tiyak na mananalo siya. Pinulong niya ang mga ito at inutusang palakpakan siya kapag matagumpay na naakyat na niya ang tuktok ng bundok. Maagang maaga, dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban. Maaga rin dumating ang iba't ibang mga hayop na tuwang-tuwa makasaksi ng isang tunggalian. Kabilang narito si Tigre at Unggoy na nagtatalo sa kung sino ang mananalo. Si daga ang mananalo dyan. Sambit ng Tigre. Hindi naniniwala akong si Pagong ang mananalo dyan. Sambit naman ng Unggoy. Kapansin-pansin kung maraming kamag-anak si Pagong ay higit na maraming kamag-anak ni Daga ang nagsulputan. Nang sumikat na ang araw ay pinaghanda na ng Alamid ang maglalaban. Handa, simula. Ang mabilis na pagbaba ng kanang kamay ni Alamid ang hudyat na simula na ang laban. Sabay na gumalaw paakyat ng bundok ang magkalaban, mabilis na tumakbo ang mayabang na si Daga, paitaas na parang hangin sa bilis. Nang marating na niya ang kalahatian ng bundok at lumingon pa ibaba, ay natanawan niya ang umiisod-isod na kalaban. Maraming naawa sa mabagal na Pagong. Kaya mo yan, Pagong! Kaya mo yan. Pagpapalakas ng loob na sigaw ng kanyang tatay, nanay, kuya, ate, at mga pinsan. Talo na yan! Talo na yan! Pagkabagal-bagal! Sigaw na panunodyo ng mga kamag-anak ni Daga. Kahit kinukutya, ay sumigi pa rin si Pagong. Buong loob siyang nagpatuloy sa pag-isod. Malayong-malayo na ang naakyat ni Daga. Nagpahinga ito ilang sandali upang tanawin ang anino ng kalaban. Nang walang makitang anumang umuusad, ay ngingisi-ngising sumandal ito sa isang puno at tumidlip. Kahit nasabihing napakabagal umusad, ay pinagsikapan ng Pagong na ibigay ang lahat ng lakas upang unti-unting makapanhik sa bundok. Nang matanawang himbing na himbing sa pagtulog ang katunggali, ay lalong nagsikap. Umisod-isod pataas ang pawisang Pagong. Palabas na ang araw nang magising si Daga. Nanlaki ang mga mata nito nang matanawang isang dipa na lamang ang layo ng Pagong sa tuktok ng bundok. Litong nagtatakbo paitaas ang Daga upang unahan si Pagong. Huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na Pagong ang tuktok ng tagumpay. Pagkarating ni Pagong sa tuktok ng bundok, ay pinalakpakan siya at binati sa pagkapanalo ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. O diba? Sabi sa iyo kaya mo yan. Oo nga. Natutuwang sambit naman ng kanyang pinsan. Maraming salamat sa inyong tiwala at pagsuporta sa akin. Pagkarating naman ng Daga sa tuktok ng bundok, ay humingi ito ng tawad kay Pagong dahil sa kanyang ginawang pagyayabang at pagmamaliit sa kakayahan ng Pagong. Pagong, humihingi ako ng tawad sa aking ginawang pagmamayabang at pagmamaliit sa kakayahan mo kahapon. Sana ay magpatawad mo na ako sa aking nagawang kasalanan sa iyo.